Okay, so guys, nirefresh ko. Kita ba? Hi guys. Kita ba? Kita na ba? Okay. Yan, kita na raw ako. Actually guys, kanina pa ako nagsasalita. Kanina pa talaga ako nagsasalita. Hindi ko alam bakit, pero mga nagsunod-sunuran na kayo nagsabi na wala pa raw ako. Okay. Kanina ba wala pa? Kanina ako nagsasalita. Nakikita ko yung mga chat nyo, pero hindi nyo raw nakikita. Ang tuloy-tuloy ba, guys? Ayan, si Teresa sabi raw, oo daw. Si Froilan, kita na raw yan. Si June, kamusta ka dyan, June, from Paris? Ayan, sabi na raw. Ayan, nag-hello na si Coach Arnold, kaya I believe kita na niya ako, no? And mas malinaw bang guys kasi no last week? Okay, mas okay ba? Mas tines ko kasi ngayon kasi sa tingin ko, medyo mahina pa yung connection ko doon sa MacBook pagdating sa internet. Okay, napuputol daw. Okay na raw, Coach. Medyo putol-putol pa rin ba? Mas okay ba ngayon kaysa nung last week? Lag daw. Kaya ganun. Ako, weird na talaga ni PLDT. Talagang pinipilit na niya mag-upgrade. Okay. Lag daw, putol-putol pa rin. Naka-computer na nga ako, hindi na ako naka-wifi. Naka-connect na to eh. Anyway, ayos ba? Naintindihan naman kahit medyo putol para makapag-proceed tayo sa topic ngayon. Medyo naintindihan niyo naman guys, kahit putol-putol. Consistent ang boss. Okay na raw. Okay. So, mukha namang baka nag-aayos. Mas malinaw daw ngayon kaysa dati. Sige. May kailangan na akong baguhin dito. Okay na okay. Okay. Okay naman po. Okay. So, yun. So, anyway, guys, sa ngayon, medyo pag-uusapan din natin, pinag-uusapan last week. At saka, may hinanda din akong topic para sa inyo ngayon, no? About grabbing attention. Okay, mga ilang mga examples sa mga posts na pwede nyong gayahin or pwede nyong i-model na para magamit nyo katulad ngayon na Holy Week, no? Holy Week. Kaya may iba sa inyo magte-take advantage ng Holy Week. Kasi ibang mga partners natin, malamang meron yung mga bakasyon, no? Pumunta ng Boracay, pumunta sa Batangas, pumunta sa Baguio, depende kung saan sila pupunta. Kaya may iba sa ating mga partners, I believe na talagang pag nila, i-take advantage nila yun. Habang nagpapahinga yung iba, may iba talagang magpo-promote, no? So doon sa mga gusto mag-take advantage na to, na talagang mag-consistent action kahit na may mga iba nagpapahinga, gusto ko rin makatulong sa inyo. Okay, gusto ko makatulong itong mga i-share ko sa inyo para makapagbigay sa inyo ng idea kung paano nyo gagawin yung business. Okay? Di raw sabay yung audio at video at yung kaya ganun. Okay. Isa pa guys, i-ano ko i-refresh ko. Okay? Malinaw daw from here, sabi niya. Okay na yan, siguro baka sa iba na lang, no? I-check nyo na siguro talaga yung internet connection. So, kung malabo, subukan nyo lang. Okay? So, yun. So, kita ba? Nag-refresh ulit ako kasi baka mamaya sa part ko pala yun kung bakit hindi ako naririnig, no? Kita nyo naman? Yan, sabi naman ni Herserg, malinaw daw from here. Naghang daw po. Okay, naghang. Eto, rinig na ba? Malinaw na? Okay, sabi ni Jocelyn, naghang. Okay naman daw. Okay, so yun. So, sa tingin ko talaga na ano na lang, no? I-refresh nyo na lang talaga kung sakaling mabagal kasi baka nangyayari,
Okay. Baka nangyayari kasi since Holy Week, baka naggugulo-gulo talaga mga internet ngayon. Hindi masyado malinaw masyado. So anyway, so yun. So dito, pag-uusapan natin kung paano mo magagawa na makuha yung atensyon ng prospect mo. Mamaya, magbibigay din ako sa iyo ng mga examples ng mga posts na ginagamit ko para magaya nyo rin or mamodel nyo rin. No? At saka kung paano, no? Kung paano mo magagawa na parang sabihin natin mas dumami pa yung traffic. Okay, mas dumami pa yung traffic dun sa post mo. Kasi dito, sa negosyo natin guys, dito sa apps, para magkaroon ka ng resulta. Okay? Nawala daw yung video. Wala yung video. Okay, ba't ganun? Okay, rinig naman ako, wala yung video. Ay. Nawala video. Okay. Kaya ganun. Reconnect. Yan, okay na raw. Yan, nawawala. Pero naman, okay na. Ay, nako. Dito okay na, sabay na. Okay, so I guess guys, talagang reconnect lang kayo, no? Try nyo lang i-refresh. Okay? So yun, so anyway, ayun na nga, no? Dito sa business natin, kailangan nyo lang talaga ng traffic. Kung makikita mo dun sa group page natin, ang dami nagkakaroon ng resulta. At yung nakakatuwa dito, mga karamihan talaga sa kanila, ay yung mga first timers, no? Yung karamihan sa kanila, yung mga hindi mo talaga kilala, no? Yung mga hindi mo nakikita nagpo-promote, hindi mo nakikita nagvi-video, hindi mo nakikita talaga nagwo-webinar, magugulat ka na lang bigla sila nagkakaroon ng resulta. So kailangan mo lang talaga gawin yung step training at saka yung pinakakailangan mong malaman at yung pinakakailangan mong gawin talaga at matutunan para magkaroon ka ng resulta dito sa apps ay makuha mo yung attention. Okay? Pero sa sabihin natin dito sa pangalan natin, internet marketers. Okay? Ang galing natin mag-internet, no? Nag-YouTube tayo, nag-Facebook tayo, ang galing natin mag-internet. Pero hindi natin ginagawa yung marketing. Ano ba yung marketing? Ito yung isang paraan kung paano mo makukuha yung attention ng prospect mo. Okay? Katulad, mangyayari din na sabihin natin, no, iba rin siguro sa atin dito mga network marketers, no? Ang iba sa atin, no, ang galing natin sa network, no? Ang galing natin sa network, talaga ang galing natin makipag-usap sa iba, talagang kinakamusta natin. Pero hindi na natin ginagawa yung marketing, which is grabbing your prospects' attention. Okay? Which is grabbing your prospects' attention. Okay? Magaling tayong mag-network, magaling tayong makipag-usap, kinakamusta mo sila, ina-FORM mo, fino-form mo. Pero, yun na nga, no? Nalilimutan natin yung trabaho natin as marketers, yung pag-grab ng attention. Okay? At ayan, nag-agree si Jay. Ang galing niya dito, no, sa pag-grab ng attention. May mga ilan dito na mga magaling sa pagdating sa gano'n, no? So yan, si Hermelino may concern. Sige, Ma'am Hermelino, magbigay ako ng suggestion siguro dyan, no? Okay. So yun, so lumalabo. Okay. So anyway, guys, sige, I hope na pag-share ko tong screen ko, sana hindi mawala. Okay? Sana. Ayan. So magsi-screen share lang ako. So ito may pin-prepare ako sa inyong notepad na pwede niyong kopyahin, no? Ayan. So guys, kita naman? Kita nyo ba? Kita nyo naman yung screen ko? Okay, mag-comment lang kayo dyan para malaman ko kung okay kasi magtutuloy-tuloy talaga tayo dito lalo ko hindi kapag naka-screen share ako hindi ko kayo kita eh. Kaya hindi ko alam kung okay ba or ano, sayang kapag maputol-putol. Yes, kita naman sabi ni Melinda. Thank you Melinda, thank you. Ayan, so different posts you can use to grab attention. Okay? So dito kasi, bago tayo pumunta dito, actually medyo basic na to, no? Halos lahat ng mga prospect nyo ay nandito sa Facebook. Okay? Kapag sinearch mo yan sa internet, katulad, punta tayo sa internet, no? Kapag sinearch mo yan sa internet, katulad, Facebook population, kapag sinearch mo yan sa internet,
Facebook population Philippines, kung makikita mo dito, from 2015 to 2021, in 2018, the amount of Facebook users in the Philippines was expected to reach 47 million, no? So kung makikita mo to rin, no, 1.71 billion monthly active users in Facebook, pero sa Philippines 47.5 million. At dito rin sa research dito sa internet, ang mga tao in average, no, 4 to 5 hours sila nakatambay sa Facebook. Okay, nagsuscroll down. Ganito lang ginagawa nila araw-araw, no? Kasi minsan nangyayari din sa akin eh. Ganito rin, no? Sinuscroll down. Ganyan ko lang ginagawa talaga, no? Kapag sabihin natin nag-uubos ng oras, no? Ganyan ginagawa ng mga prospect mo. Okay? Talagang scroll down, tingin ng kung ano-ano mga post. Okay, minsan, kahit na nasa trabaho sila, ganyan din ang ginagawa nila. No? Talagang scroll down. At since yung mga prospect mo ay nakatambay dito sa Facebook, kailangan talaga makuha mo yung attention nila. Okay? Kailangan, alam mo yun, yung parang scroll down, pero kapag bigla silang mapatigil, uy, ang ganda niya na, yung parang ganon, doon mo magagawa na magkaroon ng income dito sa business na to, no? Actually, hindi naman sigurado, pero doon mo magagawa na mas malaking percentage na magkaroon ka ng income kapag nagawa mong napatigil sila sa pag-scroll down at tignan yung post mo. Okay? So, yun. Kasi kung saan napupunta yung attention natin, doon napupunta yung income or doon napupunta yung pera natin. Okay, katulad, sabihin natin na mahilig ka manood ng TV, no? Sabihin natin mahilig ka manood ng TV, tapos nood ka ng mga, sabihin natin, mga Itbulaga, at saka yung mga Showtime, yung mga ganon, yung attention mo nasa kanila. Diba? Okay? Yung attention mo nandun sa Showtime, nandun yung attention mo nandun sa Itbulaga. So, ang mangyayari, sino yung mga artistang sikat na sikat dun sa Showtime, di ba? Di ba sikat na sikat dun sila, sila Vice Ganda, yung mga ganun, di ba? Yung mga artistang yon. Okay, so, ang mangyayari, yung mga fans, yung mga nakatutok doon, yung attention nila, yung pera, ibibigay nila sa mga show ni Vice Ganda, 'di ba? Minsan ganoon sa mga TV show niya, sa mga movies niya, 'di ba? Kapag may siya, katulad may event siyang pupuntahan, sabihin natin sa MOA, nandun siya. Yung mga fans niya na nakatutok attention sa kanya, talagang magko-commute doon para lang mapuntahan siya. So, sana nakikita mo, no, kung saan yung attention mo, doon pumupunta yung pera mo. Okay? Kaya ikaw, kapag napatigil mo yung attention ng prospect mo, parang ganyan, scroll, okay, scroll, tapos bigla siyang napatigil. Ito again, napatigil. Sabihin natin, gusto ko yan, no? Napatigil. Possible, hindi ko sigurado na ibibigay agad yung pera ko, di ba? Pero, merong sabihin natin na mga percent, may percent na talagang ibibigay ko yung pera ko. May percent na gano'n, no? At least, nakaalis ka na doon sa stage na sinuscroll down ka lang na sinuscroll down. Okay? So, ano yung mga post na pwede mong gawin para mapatigil mo yung prospect mo at tumingin sa pinopost mo at makita yung link mo. Okay? So, yun, I hope malinaw. Nakikita ba? Kaya malinaw daw. Okay. Ayan, so mukha namang malinaw. Wala namang gaano. Yan, may mga questions mamaya. Titignan ko yung mga questions na yan. Okay, so ano yung mga post na pwede mong gawin? No? Unang-unang post na pwede mong gawin, okay, ito, mga base talaga to sa experience, guys, no? Base talaga to sa mga resulta at nakakumita na ako ng mga ilang mga resulta gamit itong apps na to, gamit itong mga post na to. And it works really well talaga. Okay? Kaya I hope na magamit mo siya ng maigi. Unang-una, yung isa sa pinaka-favorite na post ko na hanggang ngayon talaga, paborito ko siyang ginagamit. No? Ito yon. Your prospects wants posts. Okay? Your prospects wants post. Okay? So medyo nakakabulol. Pero ano ibig sabihin nito? Kung ano yung gusto ng prospect mo, yun yung i-post mo. Kaya medyo kailangan dito alam na alam mo yung prospect mo. Katulad nito, ilang beses ko na sa inyo sinasabi ko sino ba yung mga target market natin dito sa apps, no? Sino yung mga target dapat natin? Lagi ko sa inyo sinasabi kasi yun din yung target ko eh, no? Yung mga network marketers na nagsa-struggle na talagang active users, no?
At kung kapag natapos yung 10 yung TIP, kapag nagagawa niya ng 10 TIP, tinuro ko na doon mismo yung eksaktong target ko. Okay? At yung mga taong ito, sabi natin, mga networkers or mga online business owners sa mga nagsastruggle, ano yung mga gusto kaya nila? Okay? Usually, yung gusto talaga nila ay yung taong may mag-guide sa kanila. Okay? Kaya ito, kung makikita nyo dito, punta muna tayo dito sa Facebook post ko or sa Facebook profile ko. Ano yung isang example nito? Okay? Punta tayo sa profile ko. Isa sa mga gusto lagi ng mga prospect or sabihin natin yung kapag ganun yung target mo, mga online business owners, ng mga entrepreneurs, ang isa sa mga gusto nila is coaching. Kung makikita nyo, kung inoobservan nyo kung paano mag-post, lagi ako nagpo-post ng mga tungkol sa ganyan, no? Mga exclusive training, yung mga bagay. Okay? At dahil dito sa totoo lang, hindi nyo nakikita siguro dito yung resulta, no? Baka konti lang nagla-like, ang dami, yung konti lang nagko-comment, pero sa totoo lang, mga ilang inquiries din nung nakakuha ng ganito. Tinatanong nila lagi, no? Coach, paano ba makasama sa exclusive team mo? No, yung mga ganyang kasimpleng post lang. Okay? So katulad ikaw, sabihin natin ikaw nandito ka ngayon, no, sa exclusive training natin. Sabihin natin, sige, kahit na hindi ikaw yung nagwo-webinar, pero alam mo yung malaman na ng prospect mo na napapabilang ka sa isang exclusive training, minsan gustong-gusto talaga nila, minsan maku-curious sila. At hindi mo agad siguro makikita yung resulta, okay? Pero kapag palagi mo siyang pinopost, maku-curious at maku-curious talaga siya. Okay. So, isang example, kung ano yung gusto ng prospect mo, kung ano yung goal nila. Ibang mga marketers sinatawag ito parang lifestyle marketing. Okay? Kung ano yung lifestyle mo, kung ano yung gusto nila, yun yung i-post mo. At doon, may malaking chance na mapatigil talaga sila at parang gusto ko atang masama sa isang training. Parang gano'n, no? So ito, isa pang example na ginawa ko, exclusive VIP coaching, no? So dito, pinlay ko lang talaga yung actually yung naging coaching na nung Friday. Tapos dito naririnig nila, rin pala si Clive, isa pang VIP. Okay, naririnig nila yung interview na yon. At dito kung makikita nyo may 11 likes, may isang share, tapos may mga nag-comment, may iba siguro dito mga members, 'di ba? Pero yung nakakatuwa dito, kung makikita nyo yung views, 193 views. No? So ibig sabihin, kahit hindi sila nagko-comment, hindi sila nagla-like, may mga nanonood pa rin, may mga naku-curious pa rin. Ibig sabihin, merong mga nagsuscroll down, napatigil sila ng ilang sekundo para makita to. At yung maganda doon, kahit ilang sekundo lang yun, pero mapatigil mo lang sila, makilala ka lang, makita lang yung post mo, okay na okay yun. No? Napaka-challenging na talaga ngayon na makuha ang atensyon ng tao. Pero pag nagawa mo yun, kahit mga 5 seconds lang, 10 seconds, mapatigil mo lang sila, napakalaking bagay na yun. Ibig sabihin, parang meron kang 1% chance na may 1% ka nakapag-build ng relationship dun sa taong yun. Okay? At ayun, nakita na niya yung page mo, kaya parang naalala niya siguro yung page mo kung saan nanggaling yung post na yun. So yun yung isang way kung paano ko nagagawang makuha yung attention, no? Ano ba yung mga gusto nila? Okay? Ano kaya yung mga goals nila? Katulad, nagbakasyon ka, pwede mong video yung sarili mo na nagbabakasyon ka, pwedeng ganun, no? Kasi kung magbabakasyon ka na, katulad ng Holy Week, napaka-effective nito. Sabihin natin, pupunta kayo sa Batangas, o pupunta kayo sa Baguio, or pupunta kayo sa Boracay, sa Palawan, kahit saan man yan, no? Pero nakita niya lang na nandun ka, minsan mapapaisip siya, no? Na gusto ko rin yan. Isa pang way na pwede mong gawin, katulad yung target nga natin, mga entrepreneurs, di ba? Isang way na pwede mong gawin, kapag kasama mo yung mentor mo, mag-picture ka. Okay? Katulad, nagkaroon kayo ng mastermind, no? Na nakapunta kayo sa mastermind, picture ka, no? Makapag-picture ka doon sa mentor mo. Tapos, i-post mo siya. Makikita mo ng maigi, meron ako 57 na likes dito, saka isang share. Okay? So, bakit ganyan, no? Parang nile-leverage ko, katulad si Coach Edward nga, nile-leverage ko yung mga followers si Coach Edward, no? Siguro, kung sabihin natin na may mga followers din ako, pero mas malawak pa rin yung followers si Coach Edward. At nakakatuwa dito, nale-leverage ko yan. Okay? Minsan may mga nagsasabi na, minsan may nag-i-inquire sa akin na sinasabi nila na, oy, nakita ko yung post mo kasama si Coach Edward, ganyan, no? Or parang ako curious siya.
Kasi parang gano'n, no? Parang, kasi gusto nila makasama yung mentors mo. Okay? Katulad, hindi mo alam, no? Parang hindi mo alam na mentor, sabi natin yung prospect mo, no? Hindi mo alam na mentor pala niya yung mentor mo. Pero kapag nakita niya, nakatabi mo yung mentor mo, nagpa-picture ka, may inggit siya ng konti, na parang makakurious siya na dahil sa'yo, parang may isip niya, no? Kapag sumali ako sa taong ito, mapapalapit ako sa mentor na yon. Okay? Kasi kaibigan niya tong mentor ko, parang gusto ko rin mapunta dun sa level niya. Okay, so yun yung mga posts na talaga nag-grab ng attention. Katulad, kung pupunta ka sa mga seminars, katulad nila Boss Sanchez, seminars nila ng mga kilala pa, no? Seminars sila Chinkitan, subukan mo magpa-picture talaga, no? Tapos mag-post ka lang, parang ganyan, no? Had a great time with my mentor lang. Okay, simpleng post lang, parang so yan, nakatigil ng attention yan at sa totoo lang, no, marami talaga akong nakuwang resulta rin dahil sa kakapicture kasama kay Coach Edward. Sa totoo lang, no. Minsan ganun yan lagi na sinasabi, "Uy, nakita ko yung picture mo kasama si Coach Edward. Paano ba sumali sa team mo?" Parang ganun. May mga ganun mga bagay. So pwede mong i-leverage yung mga followers at influence ng mentor mo. Okay? So yun, kaya yung in-encourage talaga namin kayo na sumama sa mga mastermind. Kasi napakagandang stepping stone yun para sa inyo na talagang sabihin natin, hirap pa kayo magka-resulta. Wala pang naniniwala sa inyo. Yung parang gano'n na stage. Okay? Ganun yung isang way na pwede mong gawin. No, parang shortcut or parang mapapatalon yung progress mo. Okay? So yun, I hope na isang way yan kung paano mo magagawa na makuha yung attention ng prospect mo. Okay. Wag daw sa Batangas, may hindol, sabi. Sorry. O nga pala, no? Okay, so yan. Kayo na bahala saan kayo magbabakasyon. Basta mag-ingat kayo, tama kayo. Merong mga lindol-lindol na nangyayari ngayon, okay? So yun. So next, na post na pwede mong gawin. Ito, napaka-effective din ito. Story posts. Okay? So dito, ito yung nakakatuwa dito sa community natin, no, sa Unity Network, dito sa paggawa ng apps. Kasi yung mga mentors natin dito, mga storytellers. Okay? Punta ulit tayo dito sa sa group page natin. Okay? Punta tayo dito sa group page natin. Kasi yun yung nakakatuwa rin dito, no? Yung mga nagpo-post dito is mga storytellers talaga. Okay? At napaka-effective talaga yun. Katulad kanina may post si Coach Edward tungkol sa kwento na nalunod si Michael, no? Napaka-effective niya, talagang maraming sabihin natin maraming mapapatigil attention. Sana ito, no? Kung makikita mo dito sa community natin, napaka-effective niya, merong 151 na likes, isa ang daming comments. Ngayon, baka kasi siguro, syempre, founder si Coach Edward, kaya talaga mga puro followers to. Pero may mga iba tayong mga members, kinopy-paste nila to, ginamit din nila sa profile nila, at mga nakakuha sila ng mga inquiry, no? So, napaka-powerful talaga ng story kasi tayong mga tao, no, talagang nilikha na tayong kahit ayaw man natin, no, pero parang na-attract tayo sa mga chismis, no? Na-attract tayo sa mga chismis na talagang kapag may kwento, parang gusto nating makinig. Okay? Parang gano'n, no? Katulad nitong post na to, actually, kwentong-kwento lahat to eh. Pero parang kasing yung dito, yung parang nagiging misconception ng mga tao dito is kasi ang haba ng post, no? Para hindi nila pakinggan, hindi nila panoorin, or hindi nila basahin. Pero yun yung magugulat ka talaga sa resulta niyan. May mga iba talaga ginagaya na rin to. Pero nagkakaroon sila ng inquiry, magugulat ka na talagang binabasa nila, no? Kasi kwento. Okay? Parang kwento nga yan, si Michael, ganyan, makakurious sila eh. Okay? At ganun talaga tayo nilikha, no? Mahilig talaga tayong makinig ng kwento. Okay? At napaka-powerful yun, lalo na sa Facebook. Kasi ginawa ang Facebook para mag-share ng stories. At tugmang-tugma talaga to sa social media. Kasi sa Facebook, kapag ang tao nakakita ng parang ng benta ng tungkol sa produkto, madalas umaayaw sila eh. Pero kapag may nakita silang kwento, talagang nakikinig sila, talagang binabasa nila. Kasi ganun yung mood ng mga tao, no? Ganun yung personality nila, yung mga naglalagin dito. Pati rin naman ako, sa totoo lang, naglalagin ako sa Facebook para makipag-usap
at para makakita ng mga kwento, hindi para bumili. Kaya yung mga ganitong klaseng post, papalaga siya sa Facebook, no? Tapos pwede mong lagyan after niyan kung gusto mo matutunan, katulad to kwento ni Michael, no? Kung ayaw mong malunod katulad ni Michael, parang ganun, pwede mo i-click tong link na to kung gusto mo nang gumawa ng action ngayon. Parang ganun, no? Paano mo para mailipat mo sa link mo para lalo silang bumili sa'yo or para makakuha ka ng clicks. Okay? So, ganun mo parang isi-segue. Okay? So, yan. So, ayan, I hope okay, no? I hope na natutunan nyo to. At paano mo gagawin yan, no? Sabihin natin na hindi ka talaga mahilig magkwento. Kasi sa totoo lang, kailangan nyo tong skill na to, itong storytelling skill. Sa tingin ko, sa ngayon, yun yung pinaka-effective na paraan para makuha mo yung attention ng tao. Sa ngayon, no? Nung dati kasi, nung wala pang social media, talagang sabihin natin, mga bago pa lang pala yung social media, medyo malawak pa, sabihin natin, mahaba pa yung attention span ng tao. Kasi wala pa masyadong distractions yung time na yun. Pero sa ngayon, ang dami ng distractions, ang dami nilang makikita, pero kapag alam mo yung nagkukwento ka sa kanila, malaking chance na talagang tumigil sila at tignan nila yung post mo. Subukan nyo lang talaga, ikwento mo lang kinain mo kaninang umaga, no? Tapos kailangan lang ng konting creativity mo kung paano mo siya maililipat. Okay, so dito parang sa mga post ko, paano ba? Okay. So minsan may mga post akong mga kwento talaga at nagiging effective talaga siya, no? Pero sa ngayon kasi medyo may ginagawa kasi akong project kaya hindi ako masyado nakakapag-post. Pero okay. So anyway, may mga alin din ako katulad kumain lang kami sa labas ng family ko, no? Kinukwento ko lang 'yun. Okay? Tapos sinasabi ko lang na parang yung nararanasan ko dati na hindi ko lang sila nakakasama pero ngayon buti na lang gumawa ako ng aksyon. At ngayon nakakasama ko na sila dahil nagsakripisyo ako dati. Yung parang gano'n, no? Tapos pwede mo i-segue papunta sa link mo. Okay? So gano'n. Okay, so kapag ikaw, sabihin natin, pagdating sa kwento, parang sabihin natin na iniisip mo na mahina ka magkwento. Ito, okay lang naman na sabihin natin na gamitin mo muna yung mga pinopost doon sa group natin. Pero I highly suggest talaga, maging long-term skill nyo to, ang storytelling, ng paano magkwento kasi napaka-effective niya talaga, promise. Okay? Sabi nga, nalimutan ko ng konti, pero yung mga leaders are great storytellers, no? Nalimutan ko sinagsabi yun pero nung narinig ko yun, okay, ayun, actually, nagbago talaga yung resulta ng business ko. Dati, puro lang ako join now, yung mga ganun. Pero natutunan ko paano ikwento, no? Yung ginagawa ko ngayon, kung paano ko siya masisegue papunta sa negosyo, mas nag-iba talaga yung resulta ng business ko. No? Mas dumami naging followers ko, mas dumami yung mga na-influence ko. At ayun, mas marami nakarelate sa akin. Okay? So yun, pwede mong gawin din yun. Okay, so next, ano yung pwedeng next na post na pwede mong gawin? Okay. Ito, isa rin sa paborito ko to, no? The freebie post. Okay, napaka-powerful na to kasi ang mga tao, gustong-gusto nila makakuha ng mga libreng bagay or libreng mga libre, no ba? Kapag ikaw din, diba, sabihin natin lumalabas kayo ng mga kaibigan mo, lagi may magtatanong dyan, libre mo? Libre mo kami? Libre mo ako? Diba, naging ganyan, diba? Ngayon, paano mo, ewan kung bakit gano'n, no? Hindi ko ma-explain sa inyo kung bakit gano'n ang tao, pero gano'n talaga tayo nilikha, no? Mahilig tayo sa libre. Okay, alam mo yung wala tayong ilalabas, wala tayong ibibigay, pero may makukuha tayo. Yung parang gano'n, no? Siguro medyo selfish pakinggan, pero hindi ko talaga maintindihan kung bakit. Somewhere in psychology talaga, okay, something in psychology talaga, na gano'n talaga tayo nilikha. Okay, ngayon, paano mo i-leverage yun para sa negosyo mo? Okay, ito, isang example na ginawa ko, no? Marami talaga. Saan na yun? Ito, exciting news. May free gift ako para sa'yo na makakatulong sa negosyo mo. Ito,
Sa first 2 sentences pa lang, napaka-powerful nito kapag ganito ginawa mo, no? Sa first 2 sentences pa lang, ma-deliver mo agad kung ano yung makukuha agad nila sa'yo. Okay? Kapag nagawa mo yon, malaking chance talaga na makukuha mo yung attention nila. Ang pinagawa ko kasi dito, ay mag-iwan sila ng review sa fan page ko. Okay? At nakakatuwa naman yan. Hindi ko in-ads yun. Nag-post lang ako. Nakapag-produce ata yan ng mga 60 plus reviews na. Okay? Dahil dito sa post na to, ibig sabihin, scroll yung mga prospect ko. Tapos, nakita agad nila na may makukuha agad sila, kuha agad yung attention nila. Okay? Ngayon, paano mo ito masisegue papunta dun sa apps link mo? Pwedeng sabihin natin na parang pwede mong sabihin may libreng exclusive coaching tayo every Monday and Friday. Pwedeng gano'n, no? Or sabihin natin na kung kaya mong magawang maging creative na may maibibigay ka sa kanila, para lang i-click yung link mo, para lang tignan yung link mo. Hindi ko pa natatry yun, pero magandang paraan yun, no? Katulad, para i-click nila yung link mo, bago nila i-click yan, may makukuha muna sila sa'yo. Okay, kung parang ganun, kung makakapag-isip ka ng parang creative way para magawa yun, no? Napaka-powerful yun. Kasi sa ngayon guys, no, base din sa experience ko, no, sa ngayon, paikli talagang attention span ng tao. No? At yung mangyari dyan, kapag may gusto kang ipagawa sa kanila, kung magla-like man sila, magko-comment man sila, magki-click man lang ng link, kailangan may maibigay ka muna sa kanila. Okay? What's in it for me? Kailangan talagang masagot mo agad yan sa first 2 sentences pala ng post mo. Anong makukuha ko dyan? Bakit ko i-click yan? Bakit ako magla-like dyan? Ano yung makukuha ko dyan? Okay? Ngayon, kung bakit ganun na ngayon, hindi ko na alam kung bakit, no? Pero yun yung base talaga sa experience ko. Talagang umiikli na ng umiikli ang attention span ng tao. Kapag hindi mo nasagot kung ano yung maibibigay mo sa kanya, malaking chance na hindi niya papansinin yung post mo. Unless na napakaganda talaga ng kinwento mo at talagang very useful talaga yung pinost mo. Okay? Pero kung gusto mo talaga makuha immediate attention agad para mapansin yung pinopost mo, okay? Ito, isang napakalakas na weapon to, no? The freebie post. Okay? Kailangan mo na talaga maging creative. Either magbigay ka ng ebook sa kanya kapag kinlik niya yung link na yon. Okay? At ayun, parang gano'n, no? Mag-isip ka lang ng paraan kung paano mo siya magagawa. Or katulad, ganito. Ito, powerful din na strategy to, no? Kapag gagawa ka ng ebook, pwede mo ilagay yung loob ng link or pwede mo ilagay sa loob ng ebook mo yung link ng apps mo. Ibig sabihin, yung ebook mo, dinesign mo lang siya para mag-click sila sa link ng apps. Parang ganun. Okay? Alam ko may member tayo dati na ginawa yun. Pero hindi nata siya active no? Pero ganun ginawa niya at naging top earner siya dahil doon. So, napaka-powerful yun. At yun lang. Usually, ganun yung ginagawa nila lagi sa post. May free ebook siya na gusto ipamigay. No? Napaka-powerful talaga kapag freebie post. Okay, promise na talagang makakuha na attention yan. Okay? So, yan. Yun yung isa pang post na pwede mong gawin para makapag-grab ng attention. Pang-apat, ito, isa rin sa lagi kong ginagamit, educational post. Basically, ang educational post, kapag may maituturo ka sa kanya, okay? So yun, ulitin ko, no? Educational post. No? Kung ano kayang pwede mong maituro sa kanya ngayong araw na ito. Parang ganito, kailangan ganito mo ma-imagine yan eh. Imagine mo, araw-araw meron kang parang estudyante. Gustong matutunan kung paano gawin yung negosyo mo. Sabihin natin na, gagawin mo yung negosyo mo, lagi kang may katabing estudyante, ano yung gusto mong ituro sa kanya ngayong araw na ito? Okay? Yung isang way, no? Katulad sa akin, ganun ko siya ini-imagine dito sa post ko. Katulad, may kasama akong student, no, na gusto matuto na itong business na to. Ano yung unang-unang pwede sa ngayong araw na to, ano yung pwede mong ituro sa kanya? Okay? So, katulad nito, paano gumawa ng isang effective na Facebook ad. No? Parang ganun, no? Ganun ginagawa ko, no? Kada araw, ano kayong pwede ko ituro sa kanyang bago? Ngayon, kapag nauubusan ka na talaga ng idea, kung ano yung pwede mo ituro sa kanya, ang pwede mong gawin, parang Q&A. Kung marami nagtatanong sa'yo, pwede mong gawin siyang in a video or pwede mo siyang gawin in a post, no? Kasi, usually, kung ano yung question ng isang tao, kung ano yung question ng isang individual na yon,
Usually, yun din yung question ng karamihan. Katulad nito, ang favorite na tanong lagi sa akin, no, paano ba gumawa ng effective na Facebook ad? Ang ginawa ko, kaysa i-reply ko yon, kaysa i-reply ko siya via message, na personal message, ginawa ko talaga is video ko lang. Okay? So ganun yung pwede mong gawin, no? Kasi sa mga ano din yung mga kasama rin natin dito sa Unity Network, no? Ang dami nagsasabi sa akin, Coach Raymond, dami nagtatanong sa akin yung mga ganyan. Lagi ko sa kanya sinasabi, gawin mo siyang video, no? Kasi gawin mo siyang video or i-post mo rin siya sa Facebook kung ano yung sagot mo. Kasi usually, kung ano yung tinatanong sa'yo, yun din yung tanong ng karamihan. Okay? At ilang beses ko na to ginagawa, napaka-effective din niya. Kung makikita mo, 278 views, tapos 3 shares, ang dami nag-share, ang dami nagko-comment, ayan, 303 views. Okay? Okay, so, sa umpisa hindi mo talaga mapapansin kung effective siya, pero in the long run, pag binabalik-balikan mo yung post mo, magulat ka, umaabot na ng 1K yung views na yan, no? Di mo malalaman no? Pero nanonood talaga yung mga prospect mo. Okay? So, yan. Isa yung educational post. Tayong mga tao, gustong-gusto natin may matututunan tayo kada araw. Lalo na yung mga target market natin which are struggling entrepreneurs, no? Yung mga nangangailangan ng coaching pagdating dito. Okay? So, yun. So, next na post na pwede mong gawin, isa is mysterious post. Okay. Ito, trending to ngayon no? Ang daming gumagawa nito, mysterious post. Katulad, yung mga isang example, actually, hindi ko pa siya masyado ginagawa, no? Pero katulad, mga isang example ng post na to, you will never believe what happened after he did this. Yung mga ganyan mga posts, nakikita niyo yan sa Facebook. Yan yung mga mysterious posts na talagang nakaka-curious na gusto mong i-click. Okay? Usually, ganito yung mga ginagamit ko to sa email. Okay? Kapag nag-i-email ako, ganito yung mga ginagawa ko para mag-click sila para makita yung mga email ko. Katulad, isang mga post na pwede mong gawin, parang mysterious siya, na ganito lang ginawa niya, kumita siya ng ganito. Parang gano'n, no? Sa isang bagay na to, nagawa niyang magkaroon ng sunod-sunod na resulta. Learn it here. Parang gano'n, no? Ngayon, paano mo magagawang creative yun para sa negosyo mo? Sabihin natin na parang, yung headline natin, no, napaka-powerful na niyang curiosity or mysterious post, no? Katulad, bakit maraming Filipinos ang naghihirap, no? So parang ganun yung isang example, no? Bakit marami ang naghihirap at paano mo magagawa na kayahin ang ginagawa ng top 50 na milyonaryong Pilipino. Yan, no? Kaya yung isa sa mysterious post na pwede mong gawin, no? Yung mga ganyan mga klaseng post, yung parang kulang sa explanation. Kaya ikaw parang kating-katik ang gusto mong i-click at matutunan siya, no? So yan yung mga pwede mong gawin dito sa mysterious post. Kailangan na ng konting creativity, no, kung paano mo siya magagawa. Pero grabe, no, sa totoo lang kapag sa mga landing pages din, napaka-powerful na tong curiosity na talagang gusto nila mag-opt-in para matutunan yun, no? Parang kasi tayo ayaw nating parang bitin. Gusto nating kumpleto Kapag may nakikita tayong parang kulang na information, hindi tayo matahimik, gusto natin siyang makita. Minsan hindi ka pa makatulog, no? Katulad kapag nasubukan mo na bang nanood ng favorite mong teleserye or series. Katulad kung nanonood ka ng Game of Thrones, yung mga ganun, no? Sabihin natin sa season 6 ng Game of Thrones or season 5, parang bitin na bitin. Parang hindi ka matahimik, gusto mong manood na ng season 6. Yung parang ganun, no? Parang ganung klaseng bagay, no? Parang hindi ka matahimik, hindi ka mapakali, gusto mong mag-2018 na, 2019 na, 2017 na, para na mapanood yung series na yun. Yung parang ganun, no? Paano mo magagawa na gamitin yun sa mga prospect mo para makuha yung attention nila at mag-click sila sa link mo. Okay? So, yun. Kaya maging observant ka lang din talaga. No? So, yun. So, next sa mysterious post is entertaining post. Okay? Itong entertaining post, ito magaling dito sila Coach Allen, no, sa entertaining post.
Okay, actually hindi ako magaling dito sa entertaining post kasi ewan ko, arang hindi ko siya magawa eh. Okay, sa totoo lang. Um, yung mga katulad yun, yung mga videos na may mga kakaiba, yung something na nakakatuwa, no mahilig talagang mag-i-share ng mga tao, no? So tayo, para sa atin, yung mga entertaining posts, katulad ng mga, yun, something nakakaiba lang, no? Parang, para matanggal lang yung umay, no? Matanggal yung umay ng prospect mo. At tayo rin kasi, no? Pag yung prospect mo rin kasi nakatambay sa Facebook, naghahanap ng paraan, entertain siya. Okay? Paano entertain, parang something na nakakatuwa talaga, lalo na kaya napaka-powerful ng mga sabihin natin dito sa muna tayo sa newsfeed. Kung ba't napaka-powerful ng mga 9gag, yung mga ganon. Okay? Kung ba't napaka-powerful ng mga 9gag dahil dyan, no, sa entertaining post. Yan, may mga ibang members tayo na talagang ginagamit nila, no? So, yun. Yan, yung mga ganyan mga post, di ba? Mga ganyan, mga entertaining post, no? Yung mga ganun, mapapatigil ka talaga eh. Tapos titignan mo eh. Tapos matatawa ka. Alam mo yun, para makuha mo lang attention ng tao. Kasi imagine mo yung prospect mo ganito. Ganyan lang ginagawa niya kada araw, no? Ganyan lang. So, ang kailangan, ang gawin mo is mapatigil lang. Okay, mapatigil mo yung pag-scroll niya para makita, para pansinin niya yung post mo. Okay? So, yun. So, yung parang ginawa ni Coach Allen, yun na nga, ng Wolverine yung itsura niya, di ba? Para mapapatigil ka, grabe. Okay? So, parang ganong klaseng bagay, no? So, kailangan mo lang din magawang parang something creative. Sabihin natin, yung pwede mong gawin dito, bakit ka kaya, sabihin natin sa post na yun, no? Bakit ka kaya natawa dun sa post na yun, na pinansin mo? Ngayon, parang iisip ka ng paraan, paano mo siya masisegue papunta sa Unity Network or papunta dun sa apps. Okay? So, yun yung konti kailang creativity. Pero, itong entertaining post, grabe to, ang lakas din makakuha ng attention nito. Okay? So, yun. Ito yung mga ilang ways na pwede mong gawin para makuha mo yung attention talaga ng prospect at mapaklik sa post mo at mapansin yung post mo. Okay? Next. Ito talaga, napaka-powerful nito dahil talagang nagbibigay talaga to ng inquiry para sa no? Results-based post. Kasi na nga, medyo challenging lang to sa mga newbies, pero sa totoo lang, kahit mga newbies, kayang-kaya to. Okay? Ngayon, naniniwala ako dito sa business natin, no? Kailangan lang talaga natin dito ay magawa natin sa prospect natin na makita na simple at saka resulta. Okay? Kapag nagtuturo tayo ng something katulad ng ganito, no, ng making money online, kung paano kumita online, kailangan magawa natin na maging sobrang simple yon at kailangan base sa resulta. Kapag napaghalo mo yung dalawang yan, simple at saka results-based yung post mo, talagang gagawin niya mag-inquire sa'yo, talagang papansinin ka, talagang to the point na magtatanong siya na interested talaga siya at gusto niyang sumali. No, kapag napagsama mo yung dalawang yan, simple at saka resulta. Ngayon, kapag nagkaroon ka ng income result, that's good. Yun yung pwede mong i-post talaga kung paano mo siya nakuha. Ngayon, paano naman kapag wala ka pang resulta? Yun yung pinaka-challenge, no? Paano kapag wala ka pang resulta? Ang pwede mong gawin, katulad ito, kailangan mo tayong resulta, whatever kahit anong klaseng resulta, ano ibig sabihin yun? Katulad, may message sa'yo, paano gawin yan? No? So, medyo nagbaga lang internet ngayon, pero sabihin natin ganun, isang resulta na yun para sa'yo. Maraming mga prospect ang hindi pa alam kung paano gawin yun, no? Katulad yung may mag-inquire lang, madalas parang sasabihin, katulad pinost mo yun, no? Ginamit ko lang itong strategy na to at nagkaroon ako ng inquiry ngayong araw na to. Okay? Kung gusto mo rin matutunan nito, pwede mo ako i-PM, ituturo ko sa'yo. Parang ganong klaseng bagay, no? Tapos ang screenshot mo lang, yung nag-inquire sa'yo. Or sabihin natin, may mga nag-add sa'yo ng friends. Ito, katulad yung tinuro ko sa 30 TIP, kung naalala nyo, sa mga nasa 30 TIP na,
Diba, may tinuro ako doon na paano mapaparami yung mga mag-a-add sa'yo ng friends, yung mabobombard ka sa mga messages, diba, yung pinost mo na doon sa mga group, no? Ngayon, kapag tinignan mo yan, kapag i-click mo yung friends list mo, tapos puntahan mo tong find friends, makikita mo dyan kung ilan yung mga nagre-request ng friends request sa'yo. Pwede mo yung i-screenshot, pwede mo yung ituro, ang dami nagre-request ng friends sa akin, dati hirap na hirap ako makakuha. Parang ganun lang, no? Hirap na hirap ako makakuha ng mga prospect na i-approve yung friend request ko. Ngayon, sila nang humahabol sa akin. Yung parang ganun, no? Sila nang may kailangan sa akin. Okay? So parang ganyan, no? Respond to your 993. Okay, may mga iba na nagtatampo na nga, hindi ko raw pinapansin. Sorry guys, ang dami talaga, no? At napupuno na kasi yung ano ko, yung friend, yung friend, yung request. So, katulad yan, nagkaroon ka ng ganyan. Pwede mo yan, pwede mo i-screenshot yan, tapos yun yung i-post mo. Ngayon, hindi mo naman kailangan banggitin na meron kang income result. Banggitin mo lang yung resulta na meron ka ngayon. Celebrate your small success. Okay? Tapos paano mo mahalo yung simplicity dyan? Ginawa ko lang tong strategy na to at nag-work, which is natutunan nyo naman talaga sa 30 TIP. Diba? Ginawa nyo naman talaga yung strategy na yun, di ba? Natutunan nyo talaga sa 30 TIP. Kaya hindi nyo parang minamanipula yung mga prospect, no? Hindi nyo parang dinadaya, hindi nyo parang loloko. Kasi which is talaga naman na natutunan mo talaga dun sa training natin. No? Tapos kapag nagtanong sila, paano yun? Puntahan mo itong link na to, which is yung apps link mo na. Okay? So yun. Yun yung mga bagay. Kasi may mga ibang mga tao talaga na hindi pa rin nila alam paano gawin yung mga ganong klaseng bagay. Talagang gusto nilang makuha kung paano nila magagawa na maraming mag-friend request sa kanila. Maraming mag-message sa kanila. Okay? Nag-message. Tapos, ayan, gusto nilang malaman din yan kung paano yan. No? So, yun, yung mga pwede mong gawin, no, kapag hindi ka pa nagkakaroon ng income result. Pero syempre, income result is still the best na para makuha yung attention. No? Pero, kapag wala pa rin, yun yung pwede mong gawin. Okay? So, pwede ko lang sabihin dito, celebrate your small success. Alam mo yun, magkaroon ka lang ng maraming inquiry, maraming mag-add sa'yo na friends, maraming mag-add sa'yo, parang maramdaman mo lang na ikaw na yung hinahabol. Dapat itrato mo yun na parang nanalo ka ng 1 milyon. No? Ganun ka ka-excited, ganun ka katuwan-tuwan, para ka nagkaroon ng first goal mo, para ka nagkaroon ng unang-unang income result mo. Kasi small success talaga yun, di ba? Naalala mo ba yung mga time na hirap ka, pinagtataguan ka, hindi mo na alam sino kakausapin mo, pero biglang ngayon, ang dami na nagre-request sa'yo, ang dami na nag-friend request, dami na nag-message sa'yo. Kaya dapat talaga i-celebrate mo yun. Isang breakthrough yun para sa'yo, isang goal mo yun. At yun yung i-post mo, kahit wala pang income result. Pag-focusan mo kung paano magkaroon ng inquiry. Huwag mo sabihin kung paano kumita. Okay? Kasi malamang sasabihin nila dyan, ikaw ba kumita ka na? Diba? Pero kapag tinanong niya, ikaw ba marami nag-i-inquire sa'yo? Oo, dami nag-i-inquire sa akin. So, meron ka talagang result-based. No? So, na makukuha mo talaga attention ng mga interested na prospect. Okay? And lastly, number 8, ito yung pinaka-importante sa lahat. Hindi mag-work lahat to kapag wala itong number 8. Consistency. Okay? Consistency is key. Most important ingredient sa lahat. Kapag wala tong number 8, hindi mag-work to. Okay? Hindi mangyayari yan, guys, no? Lalo na sa mga bagong sali, no? Dito sa apps, dito sa Unity Network. Hindi mag-work to kapag isang beses mo lang siya ginawa. Kung makikita mo ako, kahit actually marami na nung ginagawang project din, okay, kung ano yung mga kailangan ko ituro sa inyo, di ba? I do my best na maging consistent pa rin sa pagpo-post. Katulad nito, di ba, yung tinuro ko sa yung post, hindi siya once a week ko pinopost. No? Every time na may ma-post ako, nagpo-post talaga ako. Yan, no? 1 hour, 9 hours, every day may napopost talaga ako. Okay? Napaka-importante niya na kailangan consistent ka na makita. Lalo na kapag nagpo-focus ka talaga sa free traffic, no, sa pang Facebook posting. Kailangan consistent ka. Kasi kung bakit ganon, napaka-ingay na ng Facebook. Okay? Kung pupunta tayo dito sa wall, napaka-ingay na ng Facebook. Ang daming ads, ang daming mga post. Paano mo magagawa na maalala ka ng prospect mo?
kailangan lagi ka niya nakikita. Kailangan lagi ka nandun, no? Sa harapan ng mukha niya palagi, no? Araw-araw, lagi ka nandoon, no? Para magawa mong maalala ka niya palagi. Ang daming mga post, ang daming mga kung sino-sinong mga nag-i-explain, ang daming kung ano-ano. Ganyan mga araw-araw, yun yung araw-araw na nararanasan ng prospect mo. At paano mo magagawa na maalala ka niya at mag-focus siya sa'yo? Magawa mo na araw-araw ka rin mag-post kung kaya. No? Kung di naman araw-araw, basta consistent ka lang. Wag naman once a month, no? Wag naman once a month. Pwede nang once a week. Pwede ka magsimula sa once a week, no? Pero hanggang sa kaya mo, hanggang sa may oras ka para makapag-post, magawa mo talaga siya ng paraan. Maging habit mo na siya, in short, no? Maging parang habit mo na parang kumakain, parang pagligo, no? Kailangan magawa mo talaga siya para makuha mo yung attention niya, para makaalis ka dun sa ingay na nangyayari sa Facebook. Okay? May reason kung bakit yung mga advertisement sa TV, no, paulit-ulit siya sa'yo. Kasi para maalala mo rin siya. Diba? May ganun talaga, no? At magagawa mo talaga effective lahat ng mga post na to kapag naging consistent ka. Okay? So yun, ako usually, no, share ko lang din sa inyo. Nagsimula talaga ako sa once a week, nagpo-post. Tapos, kinumpare ko yung sarili ko doon sa malakas kumita sa business na to. Ang ginagawa niya dati, once a week lang din siya nagpo-post. So, parang challenge ko yung sarili ko, nahigitan ko siya. So, ang ginawa ko, araw-araw ko yung po-post. No? To the point na nagkaroon ako ng maraming subscribers, nagkaroon ako ng maraming followers, no? Hanggang sa pinapansin na talaga nila yung post ko. Kasi kailangan talaga ang daming action, ang daming paulit-ulit na action bago mo makuha talaga yung attention ng prospect mo. Pero kapag nagawa mo talaga siya, it's worth it talaga. Makakaramdam ka ng mga messages sa katulad na sa'yo na lang ako sasali, yung mga ganung mga bagay, no? Gusto ko sumali sa team mo, kahit hindi pa nila alam yung negosyo mo, no? Gusto lang nila sumali sa'yo. Dahil nakikita nila na napaka-active mong leader, no? Nakikita nila na napaka-active mo sa social media, napaka-active mo sa negosyo. Tapos ayun, basta malaman lang talaga nila na active ka, napakalaking bagay na yun para sa prospect mo. At mas malaking chance na sumali siya sa'yo kaysa dun sa tao na hindi naman active. Okay? So yun, I hope na nakatulong itong mga tips na to kung paano mo magagawang mas makuha mo yung attention ng mga prospect mo. Okay? Ang pwede mo talaga gawin, no? Maging observant ka talaga sa nangyayari sa community natin. Maging observant ka sa nangyayari din sa wall mo. Tapos kapag nakuha yun yung attention mo, isipin mo na maigi kung bakit kaya yun nakuha yung attention mo? At ano yung pwede mong i-apply doon para ma-segue mo papunta sa negosyo mo? Okay? So yun. So I hope marami kang natutunan dito sa training na to. I hope ma-apply mo to. Lalo na't ngayong Holy Week, may iba sa atin magbabakasyon. Habang nagbabakasyon sila, no? Yung mga iba nating, habang nagbabakasyon sila, it's your time to take more action. It's your time na makuha mo yung attention ng mga prospect mo habang yung iba nagbabakasyon, ikaw nandito siguro sa bahay. It's time for more action. Habang iba nagpapahinga, ikaw ginagawa mo yung pangarap mo. Okay? So yun, I hope marami ka natutunan dito sa training na to. And I hope mag-mark as questions kayo guys, no, para makita ko naman. Kasing laki ng kitaan ko sa apps. Ayos si EJ, ah. Congrats bro, congrats EJ. Ayan, so punta mo tayo sa pinakababa. Okay. So, ayan. So, Mark Steven. Si Mark Steven. Coach, bakit po nagpapakam na pagkakamalang spam ni FB ang post ko sa mga qualified groups na sinalihan ko? Araw-araw po kasi ako nagpo-post sa 83 plus and still counting qualified groups sa sinalihan ko. Gamit ang Inspire. Ano po ba dapat at paano tama? Grabe yan, Mark Steven, 83 plus. Gumagamit ka ba ng auto poster? Kasi malaking chance kung bakit ganun is baka dahil gumagamit ka ng auto poster. Kapag gumagamit kasi ng auto poster, kung bakit di namin talaga nire-recommend yon para sa mga members sa gumamit ng auto poster, nade-detect talaga ni Facebook yon. At kapag na-detect yon,
parang if a flag ni Facebook, lalagyan niya ng parang flag yung post mo na spam to. Parang gano'n. Pag nalaman niya, nagaling yun sa auto-poster. At kapag naman di ka gumagamit ng auto-poster, kailangan medyo gawin mo ng konting paraan, no? Paano konting paraan? Parang sabihin natin na after 5 minutes, mag-post ka. Tapos after 10 minutes, mag-post ka. After 12 minutes, mag-post ka. No? Huwag yung katulad, open. I-open mo lahat yun sa browser mo. Tapos copy-paste. So, mo gagawin yung gano'n, no? Madedetect ni Facebook na para kang robot. Kapag na-detect niya na para kang robot, na para kang machine na naggaganon, no? Nagka-copy-paste doon. Yun yung reason kung bakit ka na-detect as spam. Okay? So, yun. Okay, so yeah, I hope nasagot ko yung question mo, Mark Steven. Okay. Si Hermelino, may concern, no? Mahirap po yung mga nangyari na sulutan, coach. Okay. So dito sa system kasi natin, guys, no, medyo mahirap naman din mangyari doon, yung pagdating sa sulutan, unless depende talaga kung talagang unethical yung ginagawa nung member na yon, no? Pero kasi minsan din hindi tayo sabi natin minsan din talaga na hindi natin maiwasan kapag decision talaga yun ng prospect. Sabi natin yung prospect na decision niya talaga na sumama sa iba. Okay? Kapag ganun yung decision niya talaga, minsan wala ka talagang magagawa kasi decision niya yun. No? Pero syempre may mga unethical, kung may mga iba din siguro baka gumagawa ng unethical na talagang kinukonvince nila yung prospect na sa akin na sumali. No? Pero alam ko, bawal yung ganun. Kung sakali naman nakakita kayo ng ganun talaga na what I mean na katulad, nagbibigay siya ng parang mga promo na, alam ko dati may nangyari, ang ginawa, parang ano nga ba yun, kung alala ko pa, parang ginawa, parang babawasan niya yung presyo, yung parang gano'n, no? Ililibre niya para lang sumali sa kanya, parang gano'n. Pag may nakita kayong gano'n, i-report niyo na lang, no? Pero bawal yung gano'n, no? Pero may mga instance kasi na yung prospect mo decide gusto niya talaga sumali sa iba. Okay? Kapag na-desisyonan talaga ng prospect mo, kasi pera niya yun, no? May mga times talagang mangyayari ng gano'n. Kailangan, parang imagine mo, parang employee mo na gustong lumipat sa ibang, parang gano'n, gustong lumipat sa ibang employer, parang gano'n, no? Be happy for him na lang or her. Tapos, isip ka ng paraan kung paano ka pa makakapag-reach out sa mas maraming tao. No? Ibig sabihin, isang tao lang yan, no? Pero kailangan mag-focus ka kung paano ka pa makakapag-reach out sa maraming tao. No? So, think abundantly. Okay? Pag ganun. Actually sa akin din, no? Sa totoo lang, personally, ang dami na nangyari sa akin ng ganun. Nakausap ko na, magpe-pay in na sana sa akin, pero parang mas gusto niya sumali dun sa isang member. Mas nakaka-relate daw siya doon, mas sa tingin daw niya na mas matutulungan siya nung taong yon. Minsan nagpapaalam sila sa akin, no? Ako sabi ko na okay, that's good. Welcome to the team pa rin. So yan, so decision mo yan. Ganun ang ginagawa ko. So be professional na lang, no? Huwag mo awayin yung prospect na yun. Okay? So yun, kasi syempre makikita niya ay ganun pala talaga ugali nitong taong to, buti na lang hindi na ako sumali sa taong ito, no? So baka pwede rin kasi bumalik sa iyo Okay? So, be professional lang and be happy with that person. No? Sa akin, personally, katulad, sali na sa akin, sumali kay Coach Mouse, sumali kay Coach Edward, no? Sumali sa ibang coaches natin, sumali sa iba, kasi kaibigan daw niya yon, matalik na kaibigan niya yon, kaya doon siya bigla sumali, no? So ako, be happy for him or her na lang. At I hope na maging successful siya. Ganun na lang, no? So, yun yung mga pwede mong gawin. Kapag nangyayari talaga yun, no? Kapag yung prospect mo biglang sa iba sasali. Okay? Kasi lang, be professional kasi syempre, image mo rin yung kailangan mong alagaan. Si Loida may question. Coach, meron ba sa Google yung mga idea para sa magandang stories sa post? Yes, Loida. Maraming ganyan, no, sa Google. Try mo lang, no, stories. May mga inspirational story, search mo sa Google, no? Actually, kasi ako hindi ko naman masyado naghahanap. Actually, hindi ko pa masyado search sa Google. Pero meron yan, no? Inspiring stories. Actually, si Coach Edward, kung saan niya nakukuha yung mga ganyan, kinuwento niya sa akin, no, sa mga mastermind namin. Ayun, usually, mga kwentong natututunan niya, usually, sinesearch niya iba sa Google,
Tapos parang kinukonting revise niya lang, no? Para magmukhang version naman niya. Okay? So parang gano'n, no? Pwede mong gawin yan, Lloyd. Yung sa mga hindi marunong magkwento, hindi pa kaya magkwento, yun yung pwede mong gawin, yung ginawang suggestion ni Lloyd. No? Pwede kayo mag-search sa Google para makakuha kayo ng idea. Okay? Si Franco search daw niya ng mga freebie posts. Actually, yung pinakita ko sa iyo kanina, yun na, example na ng freebie post. Pwede po ba naming maging prospect yung kasali na sa networking or affiliate? Eds, good question, no? At sa ibang company, yes, pwede naman, no? Kasi dito naman sa ating community, sa apps or sa Unity Network, considered as affiliate marketing tayo at saka considered as parang complement tayo, no, na training course, no? Complement na yun, coaching program tayo na training course. So pwede rin matutunan nila yung mga Facebook marketing skills para sa business nila. Okay? So kaya pwede. May mga ibang members din tayo dito na talagang sumali lang sila as customers lang, no? Hindi nila ginagawa yung business part. Hindi nila ginagawa yung income producing part dito sa community na to, no? Talagang focus na sila dun sa coaching, sa natutunan nila dun sa coaching at i-apply nila sa negosyo nila. Kaya pwede talaga. Serve as parang sabihin natin parang libro, no? Parang imagine mo parang yung business natin para siyang libro para dun sa mga tao, no? Na pwedeng dumagdag sa skills nila. Ito rin question ni Eds, ano pinagkaiba ng networking sa affiliate marketing? Okay? So pagdating sa ganyan, pag regarding ito sa traditional networking, ang ginagawa kasi sa traditional networking, kung offline networking, no? Of course, yun na nga, kailangan mo mag-invite sa labas, kailangan mo mag-flyering sa labas, kailangan mong musakal, mag-FORM, no? Pero dito sa ginagawa natin, of course, may system ng gawa. Okay? Kailangan mo lang matutunan kung paano, katulad yung share ko sa inyo, no? Kung paano mag-post, paano mo magagawin ko attention ng prospect mo. Pero pagdating sa talagang definition, no, ng affiliate marketing at saka network marketing, ang network marketing, bumubuo ka ng team bumubuo ka ng malalaking team na kikita ka ng malaking commission din dahil sa mga sabihin natin sa mga bumubuo ka ng mga maraming mga affiliates, no? Yung parang gano'n, no? Army of affiliates. Pero pagdating kasi sa affiliate marketing, okay? Pagdating sa affiliate marketing, isang commission, doon ka lang kikita. One sale, one commission, ganun lang. Pero pag network marketing, one sale, pwede ka kumita ng maraming beses doon sa isang sale na yon, no? Dahil doon nga sa mga leverage income. Pero yung maganda nga dito sa system natin, no, kahit consider tayo as affiliate marketing, meron tayong may generation bonus nga. Okay, pagdating sa mga upgrades katulad ng gold saka ng titanium, no? So yun. Si Francis.com, be a person of value, hindi puro kitaan lang, tama ba? Okay, good sharing yan, Francis. Yes, I agree with you. Okay, pero syempre, kailangan din yung kitaan ng konti, no? Pero gusto ko yung sinabi mo rin, Francis, be a person of value, no? So pwede naman ibanggitin mo yung kitaan, pero mas maganda ka pa nag-focus ka kung ano may tutulong mo dun sa taong yun. Katulad na nga yung kwento ni Coach Edward dun sa post natin, di ba? Nagkwento siya muna, tapos may 1% or 3% dun sa pinost niya. Kung gusto mo gumawa ng action, parang gano'n, no? Ganun gawin yun. Pwede ka na gumawa ng action ngayon. Kung gusto mo gumawa ng action, kontakin mo yung nag-invite sa'yo sa grupong ito. So, parang gano'n, no? So, may kitaan pa rin. Pero, syempre, mas malaganda yung ibida mo talaga yung value. Okay? Si Apple Tanghal, Coach, meron ba tayong mga story ng mga successful member na ng UN? Meron po ba tayong website na pwede namin copy at i-post? Okay, so Apple, good question yan, no? Actually, may ginagawa si Coach Edward na ganyan, na system natin, na written siya, no, ng mga stories ng mga successful members natin. Okay, pero sa ngayon, pwede nyo munang i-leverage yung kwento sa video. Ang dami nating videos ng mga successful members dito sa apps natin, sa Unity Network. Pwede nyo munang gamitin nyo. Okay, pero sa ngayon, alam ko may dinedevelop din na parang website dito sa ating sa ating community na magagamit mo rin, no, para magamit ng story na yon. Okay? So siguro mag-ano na lang kayo, stay updated na lang kayo sa grupo natin. Ayan, si Mark Steven daw, di raw siya gumagamit ng auto poster. Pagka-share ko po ng Inspire sa TV. Okay.
So, pag ganyan, Mark, baka yun baka ganun kasi ginawa mo, no? Baka nag-open ka ng maraming tab, tapos nag-copy-paste, copy-paste, 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 copy-paste ka. Possible yun yung ginawa mo. Ngayon, kung hindi yun yung ginawa mo, yun ang hindi ko maano, no? Kasi depende talaga kay Facebook yun. Ang pwede mong gawin, bawasan mo ng konti siguro ang pag-post talaga. Okay? Ngayon, what do you mean by bawasan ng konti? Pwede siguro, parang gano'n na lang, no? Medyo tagalan mo na lang siguro. Hindi pala bawasan, no? Pero medyo tagalan mo. Katulad, ngayon, mag-post ka. After 30 minutes, doon ka ulit mag-post. After 15 minutes, doon ka ulit mag-post. Possible na gano'n eh. Okay? Yun yung medyo tricky talaga kay Facebook, no? Talagang nakikigamit lang tayo sa platform niya. Kailangan lang natin makipag-cooperate kung anong gusto niya. Okay? Yung Inspire TV. Kasi mangyari, Inspire TV kasi, syempre link din yan. So baka nade-detect ni Facebook na pare-pares lang yung link na pinopost mo. Kaya sinasabi niya na parang spam, no? Kasi possible na nagiging strict na rin si Facebook sa ngayon. Okay, so yun. Kailangan talaga pwede mo rin aralin sa Google, no, kung bakit ganun. Okay po, meron po din po ba yung hindi po ba? Yung may commission sa generation bonus. Meron din po yung hindi po ba? Yes, Eds, meron tayo din sa generation bonus, no? Sa pag gold member ka, no? Pag naka-upgrade ka sa gold, meron generation bonus. Additional din pwedeng motivational quotes, inspiring posts. Yes, Ken, thank you sa pag-share niyan. Yes, motivational quotes, inspiring stories na post. Okay. Galing ko siya na ma-duplicate kita. Yes, Felix, pwede naman. Yun yung reason, no? Yun yung reason kung bakit ko nga tinuturo itong mga strategies na to para ma-duplicate nyo rin yung ginagawa ko para pare-pares tayo magkaroon ng resulta rin dito sa Unity Network, dito sa apps, no? Kasi itong mga ginagawa ko, base talaga to sa experience. Nakita nyo naman siguro yung pangalan ko sa leaderboards, kaya talagang nagkakaroon ako ng income dito. At hindi ko sinabi, no, para lang sabihin sa'yo na yun, top earner ako, no? Hindi. Gusto ko malaman nyo na ginagawa ko to base to sa resulta. Okay, at para magkaroon kayo ng confidence na talaga nagwo-work itong mga sinishare ko sa inyo. Okay? So, yun. Si Eds, yes, generation para po bang networking na rin yun since makakuha na rin kayo ng commission sa team niyo. Okay? So, pagdating sa ganun, Eds, no, sa ngayon kasi, no, ang pagkakaalam ko kasi, yes, affiliate marketing talaga tayo naka-label, no? Pero siguro pwede mo na rin sabihin na parang hybrid, parang ganun, no? Affiliate marketing na may konting network marketing. Okay? Pero pagdating kasi sa ganun, ang pwede mo na kasi gawin, basta mag-focus ka lang doon sa mga tao na mas nakikita pa rin yung bigger picture. What do you mean by bigger picture, no? Na alam mo, hindi nila nakikita yung ganyan eh. Hindi nila nakikita yung negative side. Katulad, kung sa tingin nila tong apps, tong coaching program na to, kapag may kakausap sa kanila na coach, kapag maka-attend sila sa mga exclusive training natin na makakatulong talaga yun sa mga sa negosyo nila at nakikita nila yung goal nila sa negosyo nila, magle-level up sila sa negosyo nila dahil sa mga coaching program na to, okay? Na hindi nila na nakikita yung maliit na problema na yun, no, na networking ata yun, yung mga gano'n, no? Ayun, okay? Mas maganda doon kung mag-focus sa mga tao talaga na mas nakikita nila yung bigger picture na makakatulong sa negosyo nila. Okay? Pero yun na nga, kapag may mga talagang tao na pinaglalaban pa rin, yung gano'n, na hindi, no, sasali dyan, networking din yan, no? Huwag ka na mag-focus talaga doon. No? Hayaan mo siya, no? Basta kung naniniwala ka talaga na makakatulong talaga itong coaching program natin para doon sa mga taong yun, mag-focus ka doon sa mga matutulungan mo. Huwag doon sa mga naghahanap ng dahilan, no? Naghahanap ng reason para hindi nila yun, para hindi mo lang sila mapasali, hindi mo lang sila mapapay-in or para hindi sila mapabilang dito, no? So parang ganun, mas stress out ka lang, mapapagod lang yung energy mo sa pag-i-explain. Mag-focus ka, maghanap dun sa mga mas makikita yung bigger picture. Okay? So yun. Hindi talaga natin maiwasan. Maganda rin naman yung sharing mo, Eds, no? Na hindi talaga natin maiwasan, may mga tao talagang ganun, no? So, yun lang yung pwede. Kasi sa akin din naman, ganun din. May mga tao din talaga nag-inquire sa akin. Hindi po ba networking yan? Mga ganun, no? Kung hindi na ako nagpo-focus sa mga ganun, no? Talaga nagpo-focus ako dun sa mga nakikita nila na matutulungan sila. Si Felix may question. May chance pa rin ba na maban ang paid ads? Yes, Felix, may chance pa rin. Kaya kailangan ma-review nyo yung FB ads policy. Okay, may chance talaga na maban yung paid ads. Yes,
Yun nga yung kaya yung ano yung kung natutunan niyo na yung 30 TIP, kung nasa 30 TIP na kayo, no? Nire-recommend ko na aralin niyo lagi yung FB ads policy at least once a week kapag newbie ka. Kapag medyo alam mo na, at least once a month, no? Yung gano'n, no? At least kapag newbie ka, maganda nga kung ano yun, once a week okay na. Okay na once a week, katulad every Sunday, no? Medyo aralin niyo lang kasi ang dali na talaga na basahin ngayon, no? Sa totoo lang. Pero hindi natin may iwasan si Facebook magbigay ng update. Minsan hindi na tayo ina-update, bigla na lang niya ina-update. Nangyari na rin sa akin yun, no? Ang ganda-ganda ng ads ko, ang dami ko napoproduce na resulta, tapos bigla niyan dinis-approve. Kasi nga, biglang ang dami raw text nung ad ko. Pero nung kailan lang, ina-allow niya na maraming text eh. Tapos bigla na lang yung binawi yung rule na yon, bigla niyang sinabi na hindi na pwede yung mga maraming text, no? So parang gano'n, no? Kailangan mo lang talaga i-review palagi. At kailangan mo sumunod kay Facebook. At ito yung nakakatuwa dito, guys, may bago ako na explore kay Facebook ads. Facebook ads, nagbibigay na siya ng advice sa baba. Kapag sinubukan mo mag-FB ads, tapos sinubukan mo mag-type doon sa ads mo, may nakasulat na sa baba, your ads may not be approved. So doon, tinutulungan ka talaga ni Facebook na hindi ka maban, no? Kaya wag mong iisipin si Facebook na parang kaaway mo, no? Wag mo isipin na kinukontra ka sa negosyo mo. Gusto kanya talagang tulungan. Okay? Kaya yun, sundan mo lang talaga yung house rules niya. Wala tayong magagawa kundi sundan lang yung house rules niya. Bahay niya yun, kailangan lang natin, as guest tayo, no? Mga guest tayo, kailangan natin sumunod sa house rules niya. Okay? So, yan. Okay, si Maricar. Coach, miski po ba hindi pa tapos sa buong 10-step training? Okay, so Maricar, advice na tapusin mo talaga yung 10-step training. Kasi mas magiging matinaw talaga sa yung negosyo, no? Mas makakaiwas ka ng mga frustration. Kasi kapag hindi mo natapos, kasi sa 10-step 3 pa lang, may very basic pa yun eh. Wala pa dun yung mga strategies, wala pa dun yung mga kailangan mong gawin, no? Parang sa mindset ka palang inaayos doon eh, no? Sa step 1 to 3. Wala pa yung mga how-tos talaga. Ito, pwede naman siguro, Maricar, pwede ka naman sumubok ng mga Facebook posts, pero mas makakaiwas ka ng frustrations kapag tinapos mo yung 10-step training or yung system natin. Kasi alam mo na yung kailangan mong gawin, alam mo na kung anong goal mo, alam mo yung mga how-tos, ano yung mga dapat mong iwasan, ano yung mga dapat mong gawin, no? So, makakaiwas ka ng mga frustrations sa mararanasan mo. Kasi baka mangyari, post ka ng post. Tapos hindi mo alam kung bakit ganun. Buong magdamag ka na nagpo-post. Minsan, nag-off ka pa sa trabaho mo para lang mag-post buong araw. Pero wala ka pa rin nakuhang resulta, no? So, possible na makaiwas. Mas makakaiwas ka ng frustration kapag natapos mo yung 10-step training. Okay? Pero pwede mo naman din subukan kung gusto mo na. Okay? Kung sa tingin mong kaya mo naman, no? Edi why not? Bakit ka pipigilan, di ba? Okay po, Coach. Thanks po sa tip and advice. Trial and error. Okay, so you're welcome, Mark. I'm glad na nakatulong. Trial and error talaga, guys. Promise. Tama yung sinabi ni Mark. Pwede po palang humingi ng tips dun sa targeting ng FB ad. Actually, sinasabi ko na sa inyo yung targeting ko, no? At ayun, usually yung mga targeting ko, online business, small business owners, entrepreneur, yung mga gano'n, no? Usually mga targeting ko no? At saka yun, pagdating sa ganyan, maraming nagla-likes, dami nag-likes, kaunti ng comments. Okay. Kailangan kasi dyan, Eds, depende talaga sa strategy mo eh. Kung gusto mo mag-build ng rapport, maganda ko pag engagement, no? Boost post ang ginawa mo. Kasi kapag boost post ang ginawa mo, talagang comments and likes ang mangyayari dyan. Wala masyadong magkiklik. Okay, pero pag clicks to website, traffic ang pindot mo, may mga magkiklik dyan. Okay, so depende baka sa objective mo yung ads kung bakit konti lang yung nakukuha mong resulta. Okay? So yun. At saka dapat, hindi mo goal ang maraming comments at maraming likes. Dapat ang goal mo na maraming nagkiklik sa website mo para magawa mo magkaroon ng resulta. Okay? So yun. No? Wag ka ma-frustrate na konti nagko-comment, konti nagla-like. Dapat maraming nagkiklicks. Marami nagkiklik dun sa website mo. Okay? So yun, si Apple, Coach,
po ba ang tamang approach sa mga free data na hindi nila napanood yung action video natin? Okay. Good question, Apple, kasi marami nga talagang naka-free data lang, no? Kapag free data, meron namang written form, no? Merong written form doon sa natin action video natin, no? Doon sa link natin. Actually, iba ng link natin, leads, yun, yung ascendingprofit.com, no? Merong written form sila mababasa doon kaysa sa video. Okay? Kaya kung free data lang talaga sila, yun, kailangan nila basahin talaga yung text, no? Yung explanation doon. Importante yun, guys, no? Importante talaga na mapanood muna nila yung video or mabasa muna nila yung website mo. Importante yun bago ka mag-accommodate ng inquiry. Kailangan magawa mo na yung system yung mag-explain para sa'yo. Kung bakit ganon? Kasi sino pa yung best way na mag-explain ng system kundi yung gumawa ng system na si Coach Edward, di ba? Bakit ikaw yung mag-explain, hindi naman ikaw yung gumawa ng system? Kasi yun yung tinuro sa atin dati, di ba? Yung mga old school na turo, ikaw yung magpe-presenta, ikaw yung magbibilog-bilog, yung mga ganon, di ba? Ikaw yung mag-explain lahat, no? Which is a good skill naman. Magandang long-term skill yon. Pero kapag newbie ka pa lang, okay, kailangan magawa mo talaga na si Coach Edward muna mag-explain para sa'yo, which is mapanood mo nila yung video or mabasa muna nila yung mga text na nandoon. Okay, kapag tanong pa sila ng tanong, pwede mong sabihin na, tanongin mo muna, natapos mo na ba panoorin yung video? Tanongin mo lang ulit sila, okay, good question, pero bago ko muna sagutin yung question mo, natapos mo na ba muna yung video? Okay, tapos sabi niya, natapos ko na. Okay, ano ba yung pinaka nagustuhan mo sa napanood mo sa video na to? Gusto ko yung kitaan yung ganyan. Okay, so let's say na ginagawa mo tong business na to. Ganun, no? Doon sa mga nakapanood na ng Freedom Formula, basta aralan nyo yan, may process tayo kung paano doon. Pero wag na wag kayong magsasagot ng katulad. Tanong siya ng tanong, no? Kapag sobra siya tanong talaga ng tanong, no? Siguraduhin mo muna na mabasa at mapanood niya muna yung video. Okay? Siguraduhin mo muna bago mo sagutin yung tanong niya. Mas maunawa, promise talaga, kapag ikaw nag-explain mismo sa chat, magkakaroon lang talaga kayo ng confusion. Mahirap i-explain siya sa chat. Okay, kung paano yung kitaan, paano yung mga coaching program, ang hirap niya i-explain yun sa chat, no? The best way para ma-explain ng maigi ay papanoorin mo siya ng video or doon sa website natin. Okay? Pwede na ba mag-upgrade kahit di pa tapos 10-step training? Okay, so Alvin, sa question mo na yan, make sure na kausapin mo yung one-on-one coach mo na sila yung nag-unlock para sa'yo kung paano mo makakuha yung upgrades. Okay? Pag nakausap mo yung one-on-one coach mo, Alvin, tanungin mo siya dyan, tungkol dyan. Okay? Yun din, Eds, same question kay Alvin. Ganun din, no? Kapag nakausap mo yung one-on-one coach mo, sila yung mag-guide sa'yo kung paano ka makakapag-upgrade, no? Para makabili ng Freedom Formula, kailangan titanium level ka. Yung Freedom Formula, bonus siya pag naging titanium member ka. Para sa more information tungkol dyan, tanungin mo yung one-on-one coach mo kapag nakausap mo siya, no? Si Anens, bakit po yung banner ads kapag copy ko hindi na siya nagbi-blink? Paano po ba tama pag copy nun? Okay, so Anens, kapag sa Facebook mo siya kina-copy-paste, hindi talaga siya magbi-blink, no? Kasi para sa vlog gano'n, no? Tinry ko na rin siya. Kapag may vlog ka, katulad sa Impact Instrument, no? Nagbi-blink naman siya, no? Pero pagdating naman, kasi may code yun ang alam ko. Hindi ata copy save, hindi siya copy, may code yun eh. Okay, sa banner. Wait lang, sige, subukan ko lang. May code yun. Kailangan gamitin mo doon, Anens, hindi yung right click tapos save image as. Dapat gamitin mo doon yung code mismo na nakasulat doon. Okay? Yun yung code. Tapos ang alam ko, hindi ata siya gumagana pag sa Facebook. Pag sa Facebook mo siya kina-copy-paste, kailangan talaga sa blog or website, no? Kasi kailangan doon yung code eh, hindi yung image lang mismo eh. Subliminal approach ang gamitin mo sa prospect mo para bebop. Okay. So, parang ganun siguro, Ivan, no? Pero, wag naman sobrang subliminal, no? Maganda kapag may konting ganun, pero syempre, in a ethical way pa rin. Di ba?
So, yan. So, yun na naman, guys. So, I hope na marami kayong natutunan dito sa coaching na to. And by the way, sa Friday, wala tayong webinar. Nakita nyo na sana yung advice, yung announcement ni Coach Edward na wala tayong webinar this Friday. At ayun, at wala rin tayong payout for Wednesday to Sunday ata, basta yun, yung Holy Week nyo. Tignan nyo na lang yung announcement ni Coach Edward. Kaya kung meron kayong kailangan nyo yung pera nyo, make sure na mag-withdraw na kayo or make sure na i-request nyo na bago mag-Holy Week, no? So, bago dun sa dates na yun para makuha nyo yung income nyo. Okay? Data users na prospect. So, yun, EJ, nasagot ko na yan. Yun yung question ni Apple kanina. Kapag data users lang talaga, i-advise mo silang basahin yung text format. May text format doon. Ginawa yun para doon sa mga nagdi-data user lang. No, kung ayaw talaga ng video, wala tayong magagawa kundi panoorin na nila, basahin nila hindi yung text, no? So yun, have a great day. God bless. Till next coaching ulit. Thank you once again sa pag-attend dito. Kahit Monday, ang iba sa inyo may pasok, iba sa inyo nagpe-prepare para sa family nyo. Okay, thank you sa pag-attend. Iba sa inyo OFW, talaga naglaan ng oras para lang manood dito, para aralin itong coaching natin. EJ, yung leads link natin, yun, no? Yung letter link natin, yung sales page natin, nandun yun, no? Yung text format sa baba, may text explanation doon para doon sa mga data users, no? So yun, have a great day. God bless. Till next time. Once again, I'm Raymond Tabaque. Lagi niyo nakakasama sa webinar. Okay? At ayun, have a great day. God bless. Hindi pala happy, no? Pero happy vacation na lang kung magbabakasyon man kayo. At ayun, stay safe with your family. Till next week ulit tayo, next Monday. Okay? So yun, God bless. Bye-bye. Next time ulit.